Okay, magandang araw. Ang ating lesson ngayon ay arithmetic sequence. So, week 2 na tayo. Okay, bago natin i-define ang arithmetic sequence, mag-example na agad tayo. Ano? Okay, mag-example na agad tayo. Punta agad tayo dun sa example number 1 para mas maintindihan natin mamaya kung ano yung definition ng arithmetic sequence. Okay? So, example number 1 tayo. Yan. So, sabi dito, determine the 10th term in the sequence 4, 6, 8, 10. Okay? Using this formula. Yan. So, may papakita ko sa inyong video. Okay? Okay. Ito ang example number 1 ninyo, no? Ayan. So, determine the 10th term in the sequence 4, 6, 8, 10, and so on. Ang gagamitin natin ay ito. Yan. Okay, susulat ko lang sa whiteboard. Charan! Ayan, nakasulat. Okay? Yan. Determine the 10th term in the sequence 4, 6, 8, 10. Okay? Gagamitin natin ito. Itong formulang to. Na formula for the nth term. Pero, unahin muna natin. Ang gawin natin, wag muna natin itong gamitin. Alamin na natin yung pansampo. Isa-isahin natin. Kung mapapansin natin, parang nagdadagdag ka lang naman dito ng dalawa. 4 naging 6, diba? Plus 2. 6 naging 8, nag-plus 2 ka. So, 8 plus 10, nag-plus 2 ka. So, kaya nga arithmetic sequence ito. Malamang ganun lang gagawin, So, alamin na natin yung pansampo para alam natin kung tatama tayo dito. So, 12. Anong sunod dito? 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ayan, di ba? So, pang 10 na ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, dapat ito ang makukuha nating sagot. Ayan, 22. Okay? Kung gagamitin natin ang formulang ito. Ayan, kung gagamitin natin ang formulang yan. So, let's check. Kung 22 nga. Since ang hinahanap natin ay yung 10th term na pansampo, itong a sub n, ang ipapalit mo dyan sa n ay 10. Dahil pansampong hinahanap mo. Kung pang-apat o 4th term, ay di 4. Kung pang-20, ay di 20 ang ilalagay mo. Kopyahin lang natin. Ang a sub 1, yun yung first term. Ang first term natin ay yung 4. To. So, papalitan mo yung a sub 1 ng first term, which is 4. Copy lang yan, no? Anong gagawin natin sa n? Itong n na to, di ba ang pinalit mo sa n kanina ay 10. So, yun din ang ipapalit mo doon sa n na yun. 10 din kasi pansampung hinahanap natin. Tapos, kopya na lang. Times d. Ano bang ibig sabihin ng d? Ano yung d? Yung d, yung dinadagdag mo. Ayan, kaya d. Dinadagdag mo. Anong dinadagdag mo dyan? Di ba 2? Okay, so kaya 2 ang iyong gagamitin. Yung D, yung dinadagdag. Ito hindi dinadagdag ang totoo dyan, ha. Mamaya, didiscuss ko kung anong ibig sabihin ng D. Pero sa ngayon, paniwalaan nyo muna ako na yun yung dinadagdag mo sa bawat term para makuha mo yung kasunod. Okay? So, 2. So, pwedeng hindi nyo na isulat. Ikopyahin yung a sub 10. Sa huli nyo na kopyahin yan. Equals. So, 4. Kokopyahin mo lang kasi isosolve mo muna itong nasa loob. 10 minus 1 is 9. Okay, times 2. Huwag nyong gagawin na ipa-plus nyo muna to. Kunwari, 4 plus 9, tsaka nyo ito times sa 2. Mali yun, ha? Dapat times muna bago tsaka ipa-plus sa 4. Okay? Kasi kung gagawin nyo, kunwari, 4 plus 9, 13, times 2, 26. Magiging 26 ang sagot. Pero kung ita-times nyo muna ito, 9 times 2, ayan, gawin natin, 4 plus 9 times 2, 18.
I-plus natin yan. 4 plus 18, 22. Yan. May kamukha ba to? Ha? May kamukha ba yan? Okay. Yan. Yan ang ating 10th term. A sub 10. May kamukha. Ayun. Ang kamukha. Ayun. 22. Yan. Ano? So, iba ang magiging sagot pag pinlas nyo yan. 4 plus 9, 13 times 2. So, dapat ita-times muna. Okay? Okay. Paano nyo malalaman kung tama ang sagot nyo? Pag nilagyan nyo ng check, tama na yan. Okay? Okay, isa pang example. Ito, wala ito sa inyong module, ha? So, para lang maintindihan nyo. Kunwari, find the 20th term of the sequence 3, 7, 15. Ayan. Mga labo ba? Ayan. 3, 7, 11, 15. Okay. Anong dinadagdag? Ano yung letter D natin? So, again, ang gagamitin natin ay itong formula na yan. Nth term, ha? Dapat sauluhin nyo na yan. Okay? Sauluhin nyo yan. Yan. Parang, parang number ng crush nyo. Sa ulo nyo. Okay? Ayan. Kunwari, since ang hinahanap natin ay 20th term, so anong ipapalit natin sa n? Ang ipapalit natin sa n ay yung 20. A sub 20 equals, anong ipapalit natin sa a sub 1? Ang a sub 1 yung 3, yung unang term. So, kaya 3 ang ipapalit natin. Plus, anong ipapalit natin sa n na array? Kung anong pinalit sa n na yon, 20, di ganun din, 20 minus 1. Tapos yung D, ano ipapalit sa D? Yung dinadagdag. Na, anong dinadagdag din eh? 3, naging 7, edi 4. 7, naging 11. 4 din. 11. Oh. So, ang dinadagdag dyan ay 4. So, kanina, ang dali lang nating isa-isahin para malaman kung ano yung 10th term. Ngayon, 20th term na yan. So, medyo mauumay ka na magbilang. Madali pa rin nga yan eh. Paano kung pahanap sa'yo yung 50th term? Ano? O kaya yung pang 100 o pang 1,000 term. Hindi hirap ka ng pag-iisa-isa. No? So, pero kung gagamit ka ng formula na ito, so madali mo lang magagawa. No? So, solve natin. So, 3. Anong dinadagdag natin? Ang dinadagdag natin ay 4, na plus 20 minus 1, that's 19 times 4. Okay, again, wag mo aring ipa-plus. I-times mo muna, tsaka yung sagot, ipa-plus mo sa 3. So, kopyahin mo lang yan. 19 times 4 is 76. Tama, 76 ano? 76. Tsaka mo ipa-plus yan. So, 79. So, ang A sub 20 natin o yung pan 20 ay 79. Ngayon, kung gusto mong malaman kung tama, edi isa-isahin mo yan hanggang makaabot ka sa pang 20. No? So, para malaman natin ang tama, kung tama ito, i-check natin. Okay, paano mag-check? So, ganito lang mag-check. Madali lang namang mag-check. Ayan. Okay? Correct. Check. Tama na. Kasi may check na. Ito ang definition ng arithmetic sequence. No? An arithmetic sequence is a sequence where each succeeding term is obtained by adding a fixed number. So, the fixed number is called the common difference. Ito yung D kanina na sinasabi natin. So, difference yung D. Okay, hindi yan distance, hindi diameter. Yan ay difference. Na. So, denoted by the letter D. Okay? So, arithmetic sequence is a sequence where each succeeding term is obtained by adding a fixed number. So, laging may dinadagdag ka. Kunwari, 2, 4, 6, 8, 10.
So, ang common difference doon ay 2. So, yun yung ina-add mo na fixed number. At ang tawag doon sa fixed number na ina-add mo ay common difference. Sa formula, yan ay ang nakalagay ay D. Yan, D alam mo na ngayon. Ito na. Doon sa formula natin, itong A sub n, yun yung commonly, yun yung hinahanap or minsan yun yung last term. Basta any term yung A sub n. No? Yung A sub 1, yun yung first term o yung unang number. Okay, plus itong n, ito naman yung kung ano naman yung n na nandito, yun din yung n na nandun. So ito yung D, ito yung tinatawag nating common difference. Okay? Okay, example number 2 tayo sa arithmetic means tayo, arithmetic means. Find two arithmetic means between 2 and 8. Okay? Arithmetic means, maghahanap tayo ng dalawang arithmetic means, nasa gitna o nasa pagitan ng 2 and 8. Charan, yan, example number 2 ha. Find two arithmetic means between 2 and 8. Okay? So, kung natin yan, ilalagay natin sa, susulat natin. Parang ganito yan eh. May dalawang term, merong nasa gitna na dalawa. Ayan. So, ito yung arithmetic sequence. Binigay sa inyo yung dalawang number na una at huli. Tapos, yung dalawa na nasa gitna, yun ang hahanapin mo. Ang tawag doon ay arithmetic means, yung dalawang yon, yung nasa gitna ng dalawang term ng arithmetic sequence. Okay? So, since ang hinahanap natin ay 2 at 8, ano kaya iyon? So, hulaan natin. Ang hula natin dyan, o ang natin, trial and error natin yan. Pag nag-trial and error tayo, so, malamang hula natin dyan ay 4 at saka 6. So, yan ang hula natin. Okay, at malamang ay tama naman yan. Okay. Now, ang una kong gagawin, so hinulaan ko muna kung ano yung dinadagdag. Ano yung pwedeng idagdag na sa 2 para makuha natin sa huli pang-apat ay 8. So, kung mag-2 ako, 2 plus 2, 4 plus 2, 6 plus 2. Dito mama agad ako, So, ngayon, kung gagamit tayo nung formula natin, yung ginamit natin yung formula na A sub n, yan, kung gagamitin natin yung formulang iyan, dapat ang problema ko kasi dyan, hindi ko alam kung ano yung dinadagdag na. Ito kasi hinulaan ko lang to ang problema ko, hindi ko alam kung anong dinadagdag. Kasi kung alam ko yung dinadagdag, alam ko na agad ang sagot dito. So, kung alam kong 2 ang dinadagdag, pwede ko nang sagot na 4 at saka 6. Since hindi ko pa siya alam, so, dapat alamin ko yung D. So, sa paggamit natin itong formulang ito, ang aalamin natin ay yung common difference. Alamin natin yung common difference o yung letter D. Alam na natin, kunwari, meron tayong una at meron tayong huli. So, kung magkunwari tayo, hahanapin natin yung 8. Yung pang ilan ba yung 8? Pang-apat, 1, 2, 3, 4. Yan. Kunwari, wala pa to ha. Itong 6 and 4 na yan. Wala pa yan. Okay? So, meron ako ditong dalawang number. Isang panghuli at isang panguna. A sub 1 at A sub 4. So, magkukunwari ako, hahanapin ko itong A sub 4. Equals, ang A sub 1 ko ay 2. Yun ang first term. Plus, since 4 ang nilagay ko din, di 4 din ang ilalagay ko dito. Yung D, hindi ko alam. Kaya D ko alam. Yan. Since alam ko na kung ano yung A sub 4, alam ko na. 8 yan eh. So, papalitan ko na yan.
Palitan na natin. So, 2 plus 4 minus 1, 3. Ito, di ko pa rin alam. Di ko alam. No. Yan ang aalamin ko. Okay? So, 8 equals, ang gagawin ko, sige, ikokopyahin ko lang yan, plus 3 times D, 3D. Okay? Tapos itong 2, lilipat ko dito para mahiwalay natin. So, 2 plus 8. Hindi, pag nilipat natin to magiging 8, nilipat natin, magiging minus 2, equals, ang matitira na lang sa kabila ay 3D. Nilipat ko na. 8 minus 2 equals 3D. Magiging negative pag nilipat mo, minus 2. Okay? Diretso natin dito. So, 8 minus 2 equals 6. Equals, ang natira din sa kabila ay 3D. So, 3D ang isusulat natin. Yan. So, para mawala yung 3, dahil ang hinahanap ko lang itong D, di ko alam, di-divide natin sa 3, both sides. Okay, para makancel are. So, 6 divided by 3, 2. Equals D. So, yung di ko alam ay 2 pala. Okay. So, ang ibig sabihin ng D, D alam ko na. Ayan. Intindihan? 2 equals D. So, since alam ko na ang D, ay masasagutan ko na to. Ang D natin ay 2. Ay D2 plus 2 ay 4. Plus 2, 6. Tama din yung hula natin kanina. Okay? Dito naman tayo sa arithmetic means. Okay. Ano bang arithmetic means? The terms between any two non-consecutive terms of an arithmetic sequence are known as arithmetic means. Okay. Yun daw mga term sa pagitan ng dalawang hindi magkasunod na term. Kunwari, ito. Para maintindihan natin dito sa example. Example tayo. Okay. Ayan. Kunwari ito. Itong 3 at saka itong 15 ay non-consecutive terms. They are non-consecutive terms. Okay? Alin itong arithmetic means? Alin yan? Ang arithmetic means ay itong nasa gitna nila. Ayan. Kaya ang sabi, the terms between any two non-consecutive. Alin ang non-consecutive? Ari. Okay. So, aring nasa gitna, ito, ay ang tawag dyan ay arithmetic means. Okay? Isa pang example tayo na. Wala ito sa module nyo, pero ituturo ko lang para mas maintindihan nyo kung paano i-solve ito. Okay? So, find 3 arithmetic means between 5 and 17. Yan. So, ibig sabihin, mayroong kang hahanapin na tatlong term between sa 5 and 17 sa term na yan, no? So, parang ganito, to put that into perspective, ganito, parang ganyan. Meron kang tatlong term na hahanapin. Ang tawag natin doon ay arithmetic means na nasa gitna ng 5 at 17. So, medyo mahirap hulaan yan, ano? Kanina medyo madali lang hulaan. Ito tatlo na kasi. So, medyo mahirap siyang hulaan, pero madali lang yan kung gagamitin mo to. Okay, again, kaya mahirap yan, lagyan, kasi hindi mo alam yung common difference. Itong D. Yung D mo alam. Di ko alam. No? Pero kung yan ay alam mo, ilalagay mo lang, ipa-plus mo lang sa 5, and then so on, makukuha mo na lahat yan. Okay? Kaya ang paggamit ngayon natin ng formula for nth term, ay hindi para makuha ang A sub n, kundi para makuha kung ano yung D mo alam.
Okay. So, again, gagawin natin, tayo ay magkukunwari na hindi natin alam itong pang-lima. So, kunwari, hahanapin natin ang a sub 5 na alam mo naman na kung ano, dahil alam mo, 17 yun eh. Ang a sub 1 natin ay 5. Plus, ang ating n ay 5 din, minus 1. Tapos yung d mo alam. Okay? So, alam natin na nung a sub 5 natin ay yung huli, 17. Okay, kunwari hindi natin alam, pero alam naman natin. Yan. So, 17 array 5 plus 5 minus 1, 4 times d. Yan. Pwede nyo yung diretso gawin yung 4d, walang problema. Pinakikita ko lang para doon sa malituhin. Tapos i-transpose natin dito. 17 magiging minus 5 to, magiging negative. 17 minus 5 equals, ang matitira din sa kabila ay 4 times d. Ayan, 4 times d. 4 times d, 4d. Okay, pag minus natin yan, 17 minus 5, ang sagot natin ay 12. No? Equals 4d. Okay, hindi natin kailangan yung 4, ang kailangan lang natin yung d. So, para mawala yung 4, i-divide natin yan sa 4. Okay? Cancel, cancel. Are. 12 divided by 4. Anong sagot? 3 equals D. So, ito ang ating difference. Yan na ba ang sagot? Yan na ba ang sagot natin? Hindi pa. Nakuha mo lang ang difference. Hindi naman ito ang tanong. Ang tanong ay are. Okay? So, nakuha mo lang yung, baka tumigil na kayo din. Hindi pa ito sagot. Kinuha mo lang ang D. So, nalaman mo na ito ay 3. So, D, alam mo na 3. Idadagdag mo lang sa 5. Magiging 8 plus 3, 11 plus 3, 14 plus 3, tama, hanggang 17. Ayan. Ayan. Ayun. Ganun lang. No? Alright. Ngayon, kung gusto nyo naman tuturuan ko kayo ng shortcut. Pag ang pinapahanap na arithmetic means ay isa o 3, 5, 7, ganon. Basta hindi even. Hindi 2, hindi 4, hindi 6. Hindi even. Dapat add. So, 3 ito. Yung bagang merong nasa gitna lagi. Kasi pag 2 yan, walang nasa gitna eh. Comma ang nasa gitna. So, pag ito ganitong ang pinapahanap ay 3 o kaya 1 o kaya 5. Yung hindi eksakto. So, 3. So, ang technique dyan, kung ang kailangan nyo lang naman ay sagot, ay ganito. So, ang gagawin nyo, ipa-plus nyo lang to. 5 plus 17. Anong sagot? 5 plus 17 equals 22. 22. Yung sagot doon, i-divide mo lang sa 2. Yan. Kunwari, hindi natin alam. Yan. Okay? So, 5, 17. 5 plus 17 equals 22. Divide 2, 11. I-divide mo lang. So, pagpa-plusin mo lang, tapos i-divide mo. So, sabi ko sa inyo, pwede rin yung pag-isa yung hinahanap. Okay, katulad nito, kunwari, wala to. Ito ang hinahanap. Itong nasa gitna, isa lang nasa gitna nila. So, ipa-plus mo lang, 5 plus 11, 16. Tapos, divide mo sa 2, 8. Ayan. Tapos, ito rin, gayon din lang. 11 times 17, 11 plus 17 is 28. Divide mo sa 2 yung 28, magkukuha mo ang 14. Diba? Wala ka nang, hindi ka na gumamit na rin.
Pero yun ay kapag ang pinapahanap sa iyong arithmetic means ay 1, 3, 5, 7, 9. Basta add number. Add lang dapat. Okay. So, yun. Kuha mo din. Alright. Ayan. So, ito pa, ituturo ko sa inyo. Pwede rin kayo hindi gumamit ng formula na. So, shortcut din to. So, maglalagay kayo ng 4 na arithmetic means. Kanina, yung tinuro ko sa inyo yung pag-add. Okay? Ito naman, pagka-even. Actually, applicable to kahit ilan yung gusto mong hanapin na arithmetic means. Na kahit ilan pa yan. Kahit 1, 2, 3, 4, pwedeng gamitin. Okay? Now, dito, 4 yung hahanapin natin. So, walang gitna. Hindi natin pwedeng gawin yung kanina, yung pinagpa-plus yung ito. 6 at saka 21. Hindi pwede ngayon, ano? So, ang ating gagawin ay itong dalawang tao, pagmaminosin natin. So, 21 minus 6 equals 15. Yan, sinusulat ko lang. Pero pwede nyong sa isip nyo lang gawin yan. Okay, 21 minus 6 equals 15. Tapos, bibilangin nyo lang ito. 15 ano? Tapos, bibilangin nyo mula dito. O kaya, ilang term to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Hirap magsulat. At 6 na. So, bawasan nyo lang isa yan. Gawin yung 5. O kaya, ito lang. Bilangin nyo lang mula dito. Ayan. Hanggang dyan. Ayan. Alisin nyo lang yung una. So, ilan yan? 5. Yung 15, ito. Divide nyo sa 5. Divide nyo sa 5. So, 15 divided 5 is equal to 3, diba? So, ang ating difference ay 3. Okay? Yan, 3. So, ang difference natin ay 3. Nakita na natin kanina, ano? So, kung ang difference natin ay 3, di ang dali na. Ipa-plus mo lang dito. Yan, pa-plus mo lang dito. Plus 3 ka dito sa 6, ay di, 9. Plus 3 ulit, 12. Plus 3, 15. Plus 3, 18. Plus 3, 21. Okay? So, yan. Okay. Ito, isa pa. Ito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. So, even pa din yung ating hinahanap na arithmetic arithmetic means. Okay? Ito, ang gagawin natin ganun ulit, ima-minus lang natin to. 29 minus 1 yan, para madali. 29 minus 1 is 28. Diba? 28. So, 28. Tapos, i-divide natin yung 28. 28. Yan, divided by ilan? Dito, huwag nating isasama yung 1. 1, 2, hindi natin isasama tong 1. Dito lang tayo magsisimula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, sila lang ang maghahati-hati. Kumbaga, ito yung 1, hindi nakasali sila.
So, para bagang itong 1, nadagdagan ng 28, parang ganun. So, yung 28 na yun, madidistribute lang dito sa pitong ito. Yan na. So, 28 divided by 7. So, 28 divided by 7 equals 4. Yan. So, parang tiga-apat sila dun sa 28 na yon mula dito. Yan. Mula dyan hanggang dun. So, divide 7 yan. So, 8 yan divided by 7. Ay, 8. 29 divided by 1. 28 divided by 7. Okay? So, 4. Yung 4 natin, yun ang ating common difference. So, basta makuha natin common difference, madali na. So, D equals 4. So, ipa-plus lang natin dito sa 1. Ayan, plus lang natin sa 1. Tapos, plus 4. 1 plus 4, 5. Tapos, 5 plus 4, 9. 9 plus 4, 13. Plus 4, 17. Plus 4 ulit sa 17, 21. Plus 4, 25, 29. O, ganun lang siya kadali. Ano? Okay, ito ang inyong mga sasagutan. Okay? So, yung learning task 1 nyo, sabi dyan, each item below shows a pattern. Determine the next term in the sequence. What is the next shape? Okay, so parang isang heart, dalawang heart, tatlong heart, apat na heart. So, in between, merong mga circle. Square pala. Yan. So, isang heart, circle. Square. Dalawang heart, square. Tatlong heart, square. Apat na heart, square. Dapat. Parang yun ang mukhang ganun ang sagot, ano? Pero, kung inyong, kung hindi naman ganun kung ang sagot nyo naman ay heart, di yan. Heart ang sagot nyo. Tuloy tama rin kayo eh. Kung i-add nyo kasi itong heart, ito, isang heart tsaka dalawang heart, pag in-add nyo itong dalawa na to, di ba tatlo yan? So, equals, itong equal na tatlo, tatlong heart. Ito naman dalawang to, pag in-add mo naman to, 2 plus 3, dapat ay 5 na heart. Ay, ito'y 4 pa lang, so dadagdagan mo na isang heart. So, kaya alin man dyan, pwede. Okay? So, what is the next shape? Hindi ko alam kung anong tinatanong ng shape. Ito siguro. No? Pareho kahit alin. Kahit huwag nyo na sagutan itong number 2. So, ito namang iba, number 3, number 4, number 5. Madali naman, kayang-kaya nyo naman yan. Okay? Dito tayo sa learning task number 2 nyo. Determine whether the sequence is arithmetic or not. If it is, find the common difference and the next 3 terms. So, madali lang namang malaman kung ito'y arithmetic. Pag i-minus mo yung bawat magkasunod na term at pare-pareho ng sagot, ay di arithmetic yan. Kunwari, 11 minus 8, 3. 8 minus 5, 3. 5 minus 2, 3 din. Lahat ay 3. So, ang common difference nito, sabi, hanapin daw yung common difference eh. Ang difference niyan ay 3. Okay. Yung next 3 terms niyan, ay di ang next 3 terms niyan, wait lang ha, urayin ko to. Yung niya, yung kanyang difference is 3. Okay? Yan, 3. So, dahil ang common difference niya 3, kaya mo nang hanapin itong next 3 terms daw. Okay, so kung nag-a-add lang ng 3, edi 11 plus 3 is 14. Next is 17. Tapos, plus 3, 20. Ganun lang. Ano ang sasagot dyan? Ayan, pangit lang ang sulat ko, ha? Okay. Ayan, sagutan nyo na dyan. kung hindi naman arithmetic yan,
isusulat nyo pa pala kung arithmetic to. Determine lang naman, hindi naman sinabing right eh. If it is, find the common difference and next three terms. So itong kung nakita nyo ay hindi naman arithmetic, di lagyan nyo ng not. Kung hindi arithmetic, lagyan nyo lang ng not. Kung hindi arithmetic, not. Yan. Kung arithmetic naman, di lagyan nyo na itong common difference at yung next three terms. Now, dito sa letter B, finding the nth term of arithmetic sequence. So, ito lang. Hahanapin mo lang yung 15th term nito. So, meron kang a sub 1 dito. Itong a sub 1 mo. Ang iyong difference naman dito ay 2. 2 ang iyong difference dito. Yung letter D, yung dinadagdag natin. So, dahil 15th term ang iyong hinahanap, a sub 15 yan. A sub 15. Okay? A sub 15. Ayan. So, kung solve mo yan, parang ganito. A sub 15. Ayan. Equals. Anong A sub 1 natin? 2. Plus. Yung n natin ay 15. So, 15. Ang ginagamit natin dito yung yung formula for the nth term. Minus 1. Times ang d natin, yung dinadagdag dito ay 2. Times 2. Okay? Then, so, kopyahin mo lang yung 2 plus 15 minus 1 is 14. Okay? Times 2. Okay? Then, equals, yan, ako. 2 plus 14 times 2 is 28. Yan. So, equals 30. Yan. So, ayun binigyan ko na ulit kayo ng example. Pero pwede nyong balikan yung video. So, ang 15th term ay 30. Laki, malaki kasi ang 30. Okay. So, yan ganyan ang gagawin nyo. Tapos, dito naman, insert fourth arithmetic means between negative 1 and 14. And so on. Okay. So, ang ibig sabihin nito, insert fourth arithmetic means between negative 1 and 14. So, parang ganito. Kung inyong isa-isahin. Merong 4 na term ikaw na hahanapin. 4 na term. Ayan, napahaba. Okay, then 14. Okay, so negative 1, tapos yung 4, maghahanap ka ng 4 na arithmetic means in between these two terms. Okay? So, balikan nyo na yung video para makita nyo. Learning task 3, how do you find the nth term of the arithmetic sequence? So, pwede nyo balikan ng video at sagutan to. Discuss the mathematics concepts and formula used. And what new realization do you have about finding the nth term of the arithmetic sequence and finding the arithmetic means? How would you use this in making decisions? So, yan ang inyong mga sasagutan. Okay? Hanggang page 10 tayo. Yan. ng inyong module. Okay?